First Thessalonians chapter 4, 13 to 17. Ato lang ng abrihan atong Biblia kay wala ko lang ibutang nila kay daghan. First Thessalonians chapter 4, 13 to 17. 13 to 17. By the way, manindog ta, ang kasulatan ni si Paul. Ang kasulatan ni si Paul. First Thessalonians chapter 4, 13 to 17. Okay na mo? I read verse 13, you read verse 14. Tama na lang ta sa 18? Tama sa 18. Okay. Verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. 14 go. 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. 16 go. Verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Verse 18, go. Wherefore comfort one another with this word. Apo ta. Amahan na mo langit nun, buhi na mo nga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong presensya. Salamat sa bililho ni mong dugo. Salamat Ginoo sa matag usa nga niya karon. Salamat Amahan sa Sunday School nga ikaw naghatag og wisdom sa imong Sunday School teacher. Salamat Amahan sa maanindot nga awit sa choir about the blood. Salamat kay Ginoo. Amahan mo langit nun sa kanunay kami nagaday gyud kanimo ug among ipangamuyo nining kahaponon ikaw magapataliwala o ang matag usa tagaig wisdom sa pagsabot sa imong pulong. Kini mong ulipon, tagay igsusulte, wala ni kahibalo. Among ipangamuyo, Amahan, abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. Among ipangamuyo, Amahan, tabudi kami sa bililho ni mong dugo ning kahaponon. O kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig naman tanan Jesus Christ. Among bugtong personal manluwas. Amen. Okay. Okay, mao na atong mensahe karon, our blessed hope. Apin mo no, gunani ba? Kung ang usa ka iglesia, usa ka denomination, dili na gani mo wali og blood, di na mo awit og bahin sa blood, dayon mo gamit na laing version sa pulong sa Dios, dili na King James version, dili na mo wali og rapture, blessed hope. Nguna ang church nga nag-apostasize ba? Kana bang gingon na nga falling away, ingon ang Bible, falling away. Kani adto nagbarog na siya insakto, pero tungod kay lain na ang iyang gigamit nga mga Bible na tumba na ba? Falling away. Muna na siya siguro nakamatikod mo nga kita dinhi kanunay ta nagwali bahin sa dugo, bahin sa pagbalik si Ginoo, ato nang giwali dinhi nga ang atong gigamit nga Biblia, King James Bible. King James Bible. Anong gagamit man ta na, kung lang i-summary? Ang New Testament gikan na dito sa Antioch. Gikan sa Antioch. Ang New Testament. Ang Old Testament ni ang kaning Bible din gikan ni sa Jerusalem. Gikan sa Jerusalem. Ang other versions ana na siya gikan na sa Alexandria, Egypt. Ang uban ana ang New Testament gikan sa Rome, Vaticanus Sinaiticus. So mauna ang kaning Alexandria na araman ni dapit dinhi
ang Rome po na sa babaw. Sa pikas ana ladring Jerusalem na po diyang Antioch. Kaniya itong Biblia gikan sa Jerusalem o gikan sa Antioch. Naibalo man ta nga ang Antioch dinha gitawag o Christian ang primerong believer ni Jesus Christ diha sa Antioch. So mao na atong pasidaan sa matag usa nga bisan ang atong ministry dinhi is about the blood, about the book, and about the blessed hope. Mao na ato mensahe karon. So nahibalo man ta nga kining atong kalibutan ba, our world is not a place that lends itself to hope. Kani atong kalibutan dili ni lugar bitaw nga makahatag o dakong paglaom. Ang kamatuoran ana kung imong taga consideration ang kamatayon, kaning mga sakit, kaning mga natural disasters dinhi sa ato, sunod lang bagyo sunod na namoy karon pipito na pod. Pipito. Dahil sunod atong nauna Opel din apag nauna daghan kayong natural disasters. Ang kalibutan dautan, naa din ang dautan ug ang tanan nga negative nga mga butang maunay nagpuyo ani atong kalibutan that fills the world. So there is just not a lot of room for hope. Dili gyud ka makaasa sa atong kinabuhi aning kalibutan na dili ta makakuha ba gyud og dakong paglaom. Nahibalo man ta nga hope is a powerful thing. Ang paglaom gamhanan na nga mga butang. Dunay mga writer nga nagsulat, G.K. Chesterton ingon siya, there is no medicine like hope. Wala kunoy tambal nga sama sa paglaom. No incentive so great. Wala ko insentibo nga dako kayo and no tonic so powerful as expectations of something better tomorrow. Muna gisulti ni Chesterton. Doon ay usa ka author pod, Emily Dickinson. Ingon si Emily Dickinson, usa sa iya mga poems, ingon siya, hope is a thing with feathers. Ang paglaom kuno butang, usa ka butang nga naa kunoy mga balhibo. It persists in the soul. Mo naa kuno na sa kanang nasa sulod sa atong kalag. Naay usa ka author pod, O.S. Marden ang ngalan, ingon siya, there is no medicine like hope. Kaduha na. Doon ay usa ka karaan nga Roman philosopher, ang ngalan niya Pliny the Elder, yun siya, hope is a dream of a waking man. Ang paglaom kuno damgo na sa taong nagmata. Yun siya, hope is the dream of a waking man. Now si Martin Luther, everything that is done in the world is done by hope. Here is how the dictionary defines hope. Mao ni ang pag-define sa dictionary sa hope in re. Mao ni ang iyahang definition. To have a wish to get or do something. Wish, mga tinguha. To have a wish to get or do something. Or for something to happen or be true. Especially something that seems possible or likely. So mao na ang definition sa dictionary bahin sa hope. Hope from the word's viewpoint. Ang paglaom sa gikan sa kalibutanon nga pananaw is just what the definition describes. Maura na ang viewpoint sa kalibutan kanang atong gi-define diha. The word
sees hope as a wish or a desire. Ang kalibutan, nagtanaw na siya sa usa sa paglaom mga tinguha lang, mga tinguha. Then, hope, as the word says, it is a longing for something that may or may not take place. Mauna ang definition sa paglaom dinhi ining kalibutan. Now, the Bible, ang Biblia, nagtudlo na nato nga ang biblical hope is something entirely different than the wishful thinking of the world. Listen, paminaw rin God, listen to the words of Psalms. Psalm 31:24, dayon na ay mabasa na to, Psalm 71:5, then atong paminawon ang gisulti ni Paul sa 1 Corinthians 13:13. Kamay basa alang Psalm 31:24. Read. Psalm 71:5, go. Kading kampol, 1 Corinthians 13:13, go. Okay, mauna gingon sa mga salmista, yun siya, pag maisugon o siya mulig-on sa inyong kasing-kasing, tanan kamo nga naglaom diha sa Ginoo. Psalm 71:5, ingon din, kay ikaw mao ang akong paglaom. Kay ikaw Ginoo mao ang akong paglaom. Ingon din, kay ikaw mao ang akong paglaom, o Ginoo nga Dios. Ikaw ang akong pagsalig gikan sa akong pagkabatanon. Si Paul, ingon si Paul, o karon nagapabilin ang pagtuo, paglaom, gugma, kining tulo, apan ang pinakaibabaw niini mao ang gugma. So, atong nabasa dinhi kaning kalibutan, the word says that hope is merely a fun wish or desire. Ang kalibutan ko nagsulti nga kaning paglaom, maura ni ang tinguha sa katao, ang desire sa mga tao. The words used for hope in the Bible, on the other hand, tell us entirely a different story. Lahi gyud nga sugilanon. Ang Biblia nagtudlo nato that biblical hope is a deep-settled confidence that God will keep His promises. Balikon ako. Nagtudlo nato ang Biblia nga ang biblical hope, ang paglaon nga naas Biblia, mauna ang lalom nga napahimutang nga confident nga ang Ginoo iyahag yung tumanon ang iyang mga saad. Muna nindot kay nga hope. Biblical hope is a joyful, confident expectation. Now, in the face of hopelessness, sa atubangan sa pagkawalay paglaom, nga maoy nagkupot aning kalibutan, there is one group of people that possesses genuine hope. Kisa man the believer. The believer has hope. So, ako nga believer, ikaw nga believer, ako nagtuo ko nga doon na kay paglaom. Buhing paglaom. Now, I do not know what tomorrow will bring my way. It may bring death. It may bring disease. It may bring disaster. It may bring sorrow. It may bring pain. It may bring hardship. It may bring blessing, joy, and happiness. I may not know what tomorrow will bring. Mahimong wa ko kahibalog unsay mudala na ko sa ugma damlag sa kong kinabuhi. But I don't know
apan nahibala ako, sigurado that tomorrow will appear Jesus to me. Will appear Jesus to you. In the coming days. In the coming days. So, He is coming. Jesus Christ is coming, and His return bring us hope. Ang iyang pagbalik, nagdala lang atong paglaom for all our tomorrows. Sa tanan natong ugma sa atong kinabuhi. And I want to talk to you from the familiar passage about our blessed hope. Mga nato mensahe karon. As Paul writes to the Thessalonian believers, he offers hope to a people who thought all hope was God. Wala ni ang nahitabuan niya. So, atong eksaminon ang mga areas of life where we have hope in our Lord. Ato karon ng tukion. Wala ni magud ang nahitabuan ni Asya. Si Paul, duha ra ka semana dito sa Thessalonica. Wale siya dito, nagwale siya dito, hantod doon na mga believer dito. After that, ning gawas siya. Pagwas niya, ang mga tao dito nga mga believer na subo kay sila. Kay nagtuo man sila nga ang pagbalik sa Ginoo, kinahanglan buhi pa sila. So, kadto mga believer, mga parente nila, igsoon, mga friends nga nangamatay nga believer, nagtuo sila nga wa na to'y paglaom. Motong ilang gisulatan si Paul. Bahin ni anang mga hitabua. So mao ni ang sulat ni Paul nga atong ibasa. Karon kahaponon. Now, so number one point is we have the hope of a resurrection. We have the hope of a resurrection. Katong mga Thessalonians, nakadungog sila bahin sa coming of the Lord. Kadungog sila kay gisulti man po ni Paul ang pagbalik sa Ginoo. But they thought that believers had to be alive. Kato akong isulti niya. Naghula-hula sila nga ang believers, pagbalik sa Ginoo, kinahanglan buhi pa until the coming of the Lord. Or they would somehow miss the resurrection and the rapture. So, kung mamatay sila, ito sila nga mamiss nila ang resurrection o ang rapture. So, naguna-una sila nga ang ilang departed loved ones, katong mga parente nila nga namatay ng believer who had been died, had been buried, o mawala na to sila hangtod sa kahangturan. Muna ilang pagtuo. Paul writes to them to let them know there is hope for those who have gone on with Jesus Christ. Gisulatan sila Paul nga dunay paglaom alang niya atong nangamatay ng mga believer kung kadto sila believer ni Jesus Christ. So kung dili ka believer ni Jesus Christ, sorry for you. Sorry for you. In these verses, Paul speaks about the believers who have gone, or before he lets us know what their situation is right now. Nagsulti si Paul bahin sa mga believer nga tuan sa lubnganan, then iya putang ipahibalo karon unsa sitwasyon nila right now. So in telling us about how those who have left earth for heaven, giyatagaan ta o talan kitagaan ta buhi paglaom. Okay. Point A. The departed under condition. The departed, katong tuas minteryo mga believer o ang ilang condition. Ingon na pulong sa Diyos katong ibasa, asleep and sleep. Asleep and sleep. Now, dili ni siya soul sleep. Kalang pagtulunan sa ubang denomination nga ang kalag ko natulog. Ang kalag ko natulog maunay kalabang maayo ba donggon kalang bahin sa nangamatay. That is an euphemism for death. Now, ingon sa pulong sa Dios, ang ilang mga lawas natulog lang to, asleep. Their bodies are asleep.
but their souls live on. Ang ilang mga kalag, buhi. Buhi ng ilang mga kalag. Ingon dito, sleep, nagpasabot na o pahulay. Nagpahulay. That much is true tungod kay tinuod na siya kay kadtong believer gilukat to sa dugo ni Jesus Christ, dayon nagpahulay to sila sa ilang mga kabugaton o mga pagsulay sa ilang kinabuhi. Mabasa na to na in the book of Revelation. Kamoy basa ng Revelation chapter 14 verse 13. Read. Revelation 21:4. Kamoy basa, read. Thank you. Ug mao na gingon ni John, ingon siya, ug ako nakadungog ug usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon. Ngare kanako, isulat. Ite, bulahan ang mga patay nga nangamatay diha sa Ginoo gikan karon. Oo, nagaingon ang Espiritu, aron sila makapahulay. Aron sila makapahulay gikan sa ilang mga kahago ug ang ilang mga buhat magsunod kanila. Further, ingon si John, Revelation 21:4, ingon siya, og ang Dios mupahid sa tanang mga luha gikan sa ilang mga mata, og wala nay kamatayon, ni kaguol, ni paghilat, ni aduna pay bisan unsa nga kasakit, kay ang nauna nga mga butang nangahanaw na. Mauna na ang giingon nato dire, the departed under condition. Point B, the departed under location. The departed under location. Katong mga believer nga ang ilang lawas na sementeryo o asa man ilang location. 1 Thessalonians 4:14. Read. Okay. Point B is departed under location. Sa verse 14, si Paul nagsulti nato that God will bring the dead in Christ with Him when He comes. Sa to pa, tuwa dito ang mga kalag sa mga saved dito sa langit. Dalon na ni Jesus Christ din sa second heaven. Mao na gisulti ni Paul. Paul tells us that God will bring the dead in Christ with Him when He comes. If He is going to bring them with Him, then they must be with Him ahead of time. So, ato pasahon nila areng isulat ni Paul, ni Pedro, ato the 2 Corinthians 5:8. Kamoy basa na. Read. Pedro, 2 Peter chapter 1:24, go. So ingon din si Paul, ingon re, kita masaligon, ako mag-ingon, og nagatinguha hinoon nga mubiya sa lawas og maana uban sa Ginoo. So ako sa ka-believer, kung nimbiya siya sa iyang body, kaya matay na siya, ang iyahang kalag tuwas presensya sa Ginoo. Tua uban sa Ginoo. Ingon diri si Pedro mismo, si Pedro ni dili si Paul, ingon siya, nga nasayod nga sa dili madugay ako kinahanglan nga muhukas dining akong tabernakulo, yang lawas. Bisan ingon sa gipakita ni Ginoong Hesus Kristo kanako. Then padayon ta dito sa Philippians nga gisulat ni Paul. Philippians chapter 1:20. Mao na giingon ni Paul isa, sumala sa akong mahinamon nga pagpaabot og sa akong paglaom nga walay butang
nga akong ikaulaw apan nga uban sa tanan nga pagkamaisugon sama sa kanunay mausab karon aron si Kristo mapadako dinhi sa akong lawas kini man pinaagis kinabuhi o pinaagis kamatayon. Verse 21 ingon diri, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao'y pagdaog. Apan kung ako mabuhi diha sa unod kini bunga sa akong paghago. Hinuon unsa ang akong pilion, ako wala nga sayod. 23. Kay ako anaa napiit tali sa duha nga adunay tinguha sa pagbiya o sa pakiguban ni Kristo nga labing maayo. 24. Kay bisan pa sa pagpabilin diha sa unod mao ang labing kinahanglanon alang kaninyo. So mao na gisulti ni Paul. So don't worry, ayaw kagool bahin aning kadtong mga believer nga tuana dito sa ilang lubganan. Don't worry about those who have gone on before. They are with the Lord. Tua sila sa Ginoo, but they will be back. They are coming with Him. So mao na ang hitabo, umao ni ang lawas, pagawas sa kalag, kung namatay na siya, ningawas ang kalag. Ang kalag nga save, paing sa langit. Ang lawas, ato sa interior. Kung namatay ka nga dili save, kay wa ka mo tuo ni Jesus Christ, pagawas nimo tuka sa hell, ato sa impierno. Dito ka magsugod na kag-antos dito. O kang imong pag-antos dito, hangtod na sa kahangturan. Mao na ang location sa usa ka believer, ang kalag sa believer tuwa sa langit. Point C, the departed under inclusion. The departed under inclusion. The fear of the Thessalonians, mao ni ang kahadlok sa mga Thessalonian believers. Isa, Paul tells them not to worry. Isultihan sila ni Paul, ayaw mo kagool. When Jesus comes, the dead in Christ will be raised first. See? Ang namatay diha uban ni Kristo, banhawon pag-una. Ingon dito sa pulong sa Diyos atong gibasa, will not prevent in verse 15. Ambot pasabot na that we will not precede them. Kato pa, kita nga buhi, pagbalik Jesus Christ, di ta mag-una itong mga believer nga nangamatay na. Magdungan na ta. So, mauna gingon dito sa verse 15. So, we are all going in the first resurrection, but they will be raised and translated first. Wala siya. Murag siguro, murag makaingon ta nga, perti sigurong dibuha na ang menteryo. Kay ang menteryo siguro pagkabanhaw ato nga matay nga siya, buulbo siguro to. Paminaw ko, buulbo siguro to. Tingala siguro to mga tao mag-observe, labi na nagpuyo kanos menteryo. So, a cemetery would be a great place to be at the resurrection. Number 2, we have the hope of rapture. Do not tayo paglaom nga kuhaon ta sa Ginoo nga ma-rapture ta. So, point A, it will be sudden. Dali ra kay ni, it will be sudden. Kaya ingon dito, caught up to snatch away. Ang mut pasawat ang caught up is to snatch away or seized by force. Abi nimo nganong mauna ang definition sa caught up to seize by force kay doon na may mga tao nga bisag believer ganahan pa yun yung kalibutan. Kuhaon ka sa Ginoo. Kuhaon ka sa Ginoo. When Jesus comes, it will be a sudden event. Sa pagbalik ni Jesus Christ, sudden event. Kalit kay ba? One moment, we will be living life as normal. The next moment, we will be with Him in the air. You see?
Arita, 1 Corinthians 15:51. Kamoy basa ng 51. Ready, read. Verse 52, go. Muna kayo na to, nga sadin kayo. Tanawa, ako mo pakita kaninyo o usa ka misteryo. Dili ang tanan kanato mga tulog, apan kita nga tanan mga usab. Mga usab, ma-change ka. Iyon dito sa kalit, sa pagpamilok, sa usa ka mata. Unsa rin po ng pilok ko? Pilok pirti naman, dali, ana. Iyon sa kalit, sa pagpamilok sa mata, sa katapusan nga trumpita, kay ang trumpita pagapatingugon, o ang mga patay pagabanhawon, nga dili na madunuton, o kita mga usap. Mga usap ta. So, pagtiog sa trumpet, katong mga nangamatay, bubangon to. Kung buhi pa ka, utuho na imong lawas in a twinkling or ay mahimo ng glorified body. Dungan dayon ta dito sa paingon dito sa second heaven. Mutagbo ni Jesus Christ dito. Okay, pag abot dito, katong kalag nga gidala ni Jesus Christ gikan sa langit, katong kalag gidala niya gikan sa langit paingon second heaven. Pagtagbo na to dito, katong kalag musulod to dito sa body nga gibanhaw. Pasti lalo. Ako naghuna-huna ko ba? Naghuna-huna ko. Magdungan ramang kaha ang buhi o ang nabanhaw nga body. Kung una-una ba? Ko nga, kung buhi pa ko pagbalik Jesus Christ, mag-apir-apir pag siguro mis akong misis. Pagpaingon sa taas. Isa to mo, katong iyang kalag to sa langit mo sulod sa iyang body. Ako lang naghuna-huna ba? So, mura magog nga kuan na ta ba kanang murag doon na kamingaw pero dito magdugay anak kay masakit ato kasing-kasing. Point B, it will be selective. It will be selective. So, Jesus is not coming for everyone. Balik ko ako, Jesus is not coming for everyone. He is coming for only for those who have been saved by the grace of God, by faith in Jesus' blood. So kung wala kay pagtuon ni Jesus Christ, sa dugo ni Jesus Christ, di ka madala sa rapture. Sorry for you. So this very time, kinahanglan na ka ma-believer ni Jesus Christ. Amin mo, daghan kayo mag-expect na wato. Many will expect to go, but they will not make the way. Ato ra gud basahon ni ading Matthew 7:21-22. For purposes of emphasis ingon dili ang matag usa nga nagaingon nganhi kalako, Ginoo, makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. 22. Ingon siya, daghan ang moingon kalako nianang adlaw, Ginoo, wala ba kami magpupresiya diha sa imong ngalan o diha sa imong ngalan nagpagawas sa mga yawa o diha sa imong ngalan naghimo sa daghang katingalahang mga buhat. Ingon ang Ginoo, wa ko kailan ninyo. Wa ko kailan ninyo. Maunay gisulti diri aning book of Matthew. Ang uban tuwa dito nga wala ta mag-expect nga what to dito. No? Ingon ana. For example, naitawa pala hubog kayo, piti pala hubuga. Karon sukwahe kay kuan ba? Galing kinabuhi ba? Nasulwiningan. Pagsulwiningan na siya. Pagtiyo-tiyo nag-rapture, nadala. Kaya kisa mo tuong dala tong tawhana. So, ingon ana ba? Ingon ana ang illustration ba? Some will go, but we do not expect them to go. Abi mo, ngano man because it is a matter of faith in Jesus Christ's blood. It is a matter of faith in Jesus Christ's blood.
It is a matter of preserving Jesus Christ by heart. Those with His nature will go. Will go. 2 Peter 1:4. Ano giingon ni Pedro, ingon siya, pinagi niini gihatag gani kanato ang naghingapin kadako og nga kabililhon nga mga saan. Aron pinaagi niini kamo mahimong mga umaambit sa langit nung kinaiyahan. Langit nung kinaiyahan nga nakalingkawas na sa pagkadunot nga ania sa kalibutan pinaagi sa pangibog. Pinaagi sa pangibog. Luke 17:34. Kamoy basa na Luke 17:34 and 35. Ready read. Verse 35 go. Verse 36 go. So ingon ana ang mahitabo. Point C, it will be serious. Seryoso din kabutang. It will be serious. The rapture will be serious because only the redeemed will go. Ang rapture seryoso nga hitabo tungod kay kadto lamang gilukat sa dugo ni Jesus Christ, mo'y moadto sa langit, mo'y madala sa rapture. So everyone else will be left behind. So katong dili madala, mabilin ka behind, dayon mag-atubang ka sa kahadlok sa tribulation period. Ang tribulation period mauna ang panahon sa kasakit, ang magdumala ana si Antichrist. Ang dili mo tuo ni Jesus Christ, Antichrist na siya. Maunay klarong istorya. Maunay gitudlo des pulong sa Ginoo. So, ang magdumala sa tribulation period si Antichrist. Nakaron, nakadungog ka karon sa pulong sa Ginoo. Nakaron kay dili man ka mudawat ni Jesus Christ, kay di man ka mutuo nga si Jesus Christ Ginoo, dili ka madalas rapture nga ato ka tribulation period. Post tribulation period pangutan-ong ka. Samang ka, mutuo ka ni Jesus Christ o mutuo ka ni Antichrist. Nakadungog man ka sa itong wali diri. So, giwali man to dito nga Jesus Christ Ginoo. Ingon dahin ka, ang akong tuhuan si Jesus Christ. At tuon ka, ale, dool re. Ibutang na imong duko. Pag dukoon ka na, putlon na imong liog. Putlon imong liog sa tumabuagas imong dugo. Pero, masave ka. Asa may imong palabihon? Karon ka gusto masave o unya na tribulation period? Muna analyze pag mayo. So, balikon ako pagsulti ni, it will be serious. The rapture will be serious because only the redeemed will go. Katong gilukat sa dugo ni Jesus Christ mo rin magto. Everyone else will be left behind, mabilin ka to face the horror of the tribulation period. Be sure you are ready because Jesus is coming. Nung nag-ingon din si Mateo, busa kamo usab mangandam. Kay sa maong pakna nga kamo wala naghuna-huna ang anak sa tao nag-aabot. Point D, it will be sensational. Now, the very language of this verse rings with excitement. It is a verse of action and adventure. Murag panimpalad ba? The Lord is pictured entering the very domain of Satan to gather his bride to himself. So ang hitabuan niya siya kanang second heaven, ang hari-hari ana si Satan naaman siya nagpuyo diha. Pero ang Ginoo si Jesus Christ pagdala niya sa mga kalagi ka sa langit, diha niya dala sa second heaven, sa domain
ni Satan, diha niya dala. The Lord is pictured entering the very domain of Satan to gather his bride to himself. Ephesians chapter 2, verse 2. Kamo ra ko'y basa na, dali o na lang itong basa. Ephesians chapter 2, verse 2. Read. Thank you. The rapture is a military invasion. Ang rapture, military invasion niya. Jesus attacks Satan on his own territory. Ang teritoryo sa Yawa, nasa kan heaven. Nasa diha, lupad-lupad, nasa diha. Diha ni Jesus Christ dalon ang mga kalag-anang lugar. Aron dito magtagbo atong gibanhaw gikan sa yuta ang katong gi-change ang iyang body dito magkita ni Jesus Christ. So, the rapture is a military invasion. Jesus Christ attacks Satan on his own territory, calls his wife up to meet him there, and probes his absolute dominion over Satan. Mao ni pagpadayag nga hingpit ang gahom ni Jesus Christ over Satan. By the way, kung aning nahitabo ba? Ang Ginoo nagpadala siyang angel katuyang gi-announce ang iyang pagkatao. Angel ba ang ga-announce ato? The angel. Dayon gipadala niya iyang angel katong pag-announce sa iyang pagkabanaw. Ang Ginoo gipadala niya ang balang espiritu aron convict ang tao sa iyang sala. Dayon aron maduol ka ngadto ni Jesus Christ. Mo na gihimo si Ginoo. But when it comes time to collect his bride, nining panahon nga kuhaon na ang iyang bride, kuhaon na ang iyang asawa, the Lord is coming himself. Ang Ginoo gyud mismo, may anhi diri. Ang story gud ani parehas mga sa Jewish wedding. So we are going to a wedding in the air. We are going to be wedding in the air. So makaingon siguro ta nga murag makaokay sa baltean ba? Sensational. Kaya pag abot na to dito, adto na ta sa second heaven, tagbo na tan Jesus Christ. Iyahaman tang dalon dito sa Father's house. Gikan sa Father's house, dirita mag-atubang tan Jesus Christ for judgment seat of Christ. Samtang biting buta din sa kalibutan kay biting kamatay dire katong dili mo tuo ni Antichrist dito sa taas sa langit dunay judgment seat of Christ. Hukman ta dito. Hukman ta sa atong nabuhat nga alang sa Ginoo tiga ang tag-reward. Ang atong nabuhat nga atong para kagulingon surugon pero saved ta. Tuwa ko ta sa langit. Mauna ang mahitabo. It will be sensational. Number 3, we have the hope of rejoicing. Doon natin paglaom mga kalipay ta. There does not seem to be a lot of rejoicing in the world. Dili wala kay daghang kalipay din his kalibutan. Everyone has his problems. Everyone has their problems and their little attitudes and agenda. We will have to learn a new mindset when we get to heaven. Makaton ta og mga bag-ong mindset ba pag abot na to sa langit. The land to which we are going is a land of rejoicing. Ang yuta nga atong atuan, yuta nga puro kalipay. This is made crystal clear in the book of Revelation as we catch a few glimpses inside the gates of that city. Pasahon na nato na ng Revelation 7:9-12 at gamay na lang. Mao na gipadayag ni John, yung si John. Human ni ako mitanaw og tan-awa usa ka dako nga panon nga walay tawo nga makaihap gikan sa tanan nga mga nasod o kabanayan o katawhan o pinulungan nga nagbarog atubangan sa trono
ug atubangan sa nating karnero, Jesus Christ, nga gisuluban og mga maputi nga bisti og nga palma diha sa ilang mga kamot. Nganong gisuluban man tag puti dito, nga puti nga sanina. Suluban tag puti nga sanina kay paghuman adto na may wedding pakaslan ta Jesus Christ. So mao na nga puti ang atong sanina. Ingon dito sa ingon this verse 10, og misinggit uban sa makosog nga tingog nga nagaingon, kaluwasan ngadto sa atong Dios nga nagalingkod diha sa trono og ngadto sa natinga karnero, mao Jesus Christ. So 11, kamoy basaan lang 11 kay aron di kong pagaw. Ready, read. Verse 12, go. So yun kani, ingon diri, ug ang tanang mga anghel mitindog libot sa trono, ug libot sa mga ansyano, ug sa upat ka mananap, ug mihapa atubangan sa trono, ug misimba sa Dios. Nga nagaingon, Amen! Ang pagdaig ug himaya ug kaalam ug mga pasalamat sa pasidungog ug gahom ug kusog mahiadto sa akong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. So, linduta ala lang to sa langit, no? So, number 3, we have a hope of rejoicing. Si Paul naghatag na tog duha ka rason ngano nga magkakalipay ta kung moabot ta sa langit. Mao ni ang mga duha ka rason nga gihatag na Paul. Point A, we will meet our loved ones. We will meet our loved ones. Ingon dito, caught up together with them. Kato atong gibasa dire. So, there are multitudes that have gone on before us in heaven. Daghan kay mga katawhan nga tag-una nato dito sa langit. We miss them now. Na-miss nato sila. Because we cannot see them, we cannot hold them, we cannot talk to them, or be with them. But there is a day coming when we will be together again. O rin makanindot kayo. They are safe with Jesus now. When He comes, He will raise their bodies from the dead and take them up into the clouds with Him. We will see them again. Parents will see their children, spouses will see their partners, friends will be reunited again. Makaingon ta, what a day that will be. Surely, we can rejoice in the truth. Ikaduha, mao na ikaduha gisulti ni Paul, we will meet the Lord. Matagbo nato si Jesus Christ. So siya, ingon din sa atong ibasa, so shall we ever be with the Lord. So, samtang excited kayo ta, paghuna-huna, bahin atong makita nato atong loved ones again, usapod ka thrilling nga mabati nato sa atong kasing-kasing nga sa atong kahibalo nga moabot ang usa ka adlaw makita nimo si Jesus Christ. Makita nato si Jesus Christ. And I will see the one, I will see Jesus Christ. You will see Jesus Christ who love you more than His life. Jesus Christ nga nahigugma kanimo, nahigugma pa siya kanimo kaysa iyang kinabuhi. Makita nato Jesus Christ kinsa namatay alang kanimo o alang kanako dito sa cross. Makita nato ang atong Redeemer nga nagpaagas og dugo, nga ang iyang dugo mao gibayad sa silot sa atong sala. So, mao na siya ang atong friend who has stuck closer than a brother. Mas close pa nato kaysa atong igsoon. So, ato makita ang usa ka Dios nga
gilansa sa cross. Atong makita si Jesus Christ nga nabanhaw. Atong makita si Jesus Christ dito sa langit. Ato ra ko ni basahon ni Revelation 22:4. Kanila atong basahon. O nag-ingon din sa Book of Revelation siya. Ingon siya, og sila makakita sa iyang naong ug ang iyang ngalan maanaa sa ilang mga agtang. Last slides. Muna akong challenge sa matag usa. We can have hope in this resurrection. Muna atong dako kay paglaob ang pagkabanhaw. We know the dead in Christ will live again. So kung namatay ka nga wala kay Kristo sa imong kasing-kasing, di ka mubalik, mabuhi ka pag-usab, pero ang imong kalag to sa impierno. Balikon ako. We can have hope in the resurrection. We know the dead in Christ will live again. And if it is my lot to enter heaven through death, door, I know that I will live again as well. We can have hope in the rapture. We can have hope in the rapture. Jesus is coming to get his bride and take us home to heaven. We are a part of the bride of Christ. Ang tanang believer, parte ka sa bride of Christ. So, when he comes, kung mabalik si Jesus Christ, we will go with him. We will go with him. So, I can have hope in the blessed reunions that awaits the people of God. What a joy it will be to see our loved ones and friends who are waiting for us in heaven. What a profound experience, o sa kalalom kay experience it will be kung makita nato si Ginoong Hesus. Yes, we have hope. Do na tayo paglaom. It is unshakable and profound. Dili na siya matarog nga paglaom. It is eternal and powerful. It gives joy, it gives peace, it gives blessing sa atong mga kasing-kasing. Salamat sa Ginoo sa paglaom nga iyang gihatag diri kanato. Ninog ta mga bota. Amahan naman langit nun, buhi na mga Diyos, salamat sa imong mensahe, salamat sa imong pulong, salamat sa presensya sa Balaang Espiritu, salamat kay Ginoo sa matag usa nga niya karon. Salamat Ginoo nga ikaw nagahatag nini nga pulong. So nini nga kahaponon akong ihangyo ang matag usa, you can nail it down there, you can sit down there. Pakiistorya sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo nga ikaw na-save o ikaw doon na kay bugat kay nga paglaom, doon na kay dako kay paglaom nga sa pagbalik ni Jesus Christ dalon ta dito sa kalangitan. Please do it. Amahan na malangit doon, buhi ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong mensahe. Salamat Ginoo sa matag usa nga nakipag-istorya kanimo amahan. Ako gipangamoyo kanimo Ginoo. Kung unsa man ang ilang tinguha sa ilang kasing-kasing tagae og pagtagad amahan. Kung gipangamoyo kanimo Ginoo, panalangay ni ang matag usa, proteksyon ni ang matag usa, o ipadanag ang imong kasidlak sa imong naong Ginoo sa matag usa. Dili katapusan mga adlaw amahan ako ipangamoyo kanimo. Lig-una among pagtuo diha kanimo. Kini among pagampo, pangaliho po kanimo, isalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay? Likot ta. Okay, karon atong kanyo itong song leader for our last song. Ako ngayon matag-usa, let's all rise for our closing prayer. Amen. Alang sa itong pagtapos sa itong panimbaon, mag-awit kita and we're going to sing When We All Get to Heaven. Amen. Okay, in the first stanza, ready, sing. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place, amen. When we all
all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory verse soon. While we walk the pale green pathway, clouds wheel over, spread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Last verse. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing, shout the victory. Amen. Once again, daghang king salamat sa matag usa. Amen. Ug karon nato idoko to mga ulo, magaputa. Buhig bilaan nga Dios, makagawom sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta, Dios nga balaan. Salamat Lord sa kadaugan sa mong panimbahon karon. Salamat Lord for the message of salvation. Salamat Lord for dying on the cross. Salamat sa imong dakong gugma diri kanamo. Lord God, we are praying, Heavenly Father, help us Lord to be proactive, Ginoo Lord, sa among Christian life. Help us, Ginoo Lord, mapadayag pud namo among gugma diha kanimo. Among ginapangamuyo kanimo amahan, samtang kami magapamauli karong kahaponon. Paabta kami safely sa matagstag sa kapanimalay. We are praying, Heavenly Father, sa lain na pud nga simana sa among kinabuhi. Pangayo na mo Lord, imong grasya ug kaluoy, bisan pa sa pag-uban kanamo amahan. I-bless ang nanggitrabaho, Lord. I-bless ang nag-eskwela. Among gina-pray, Lord, ang mga-travel, Lord, padulong na po sa laging lugar. Among gina-pray nga ikaw, amahan, mag-protect po kanila. We are praying also, Lord, for Brother Alvin Lucero sa ilahang kawadun siyang brother-in-law, Lord, nga ikaw mag-ligon kanila sa ilang kasubo. Ay na mo pong gina-pray kanimo, amahan, or special prayer, Lord, sa kadaugan sa board exam ni Nisan Albarasin, and also, Lord, the board exam of Charles Kenneth Mantos. We are praying, Lord, for their success. Bisan, Lord, sa matag Kristohano ni nga church, nga na sila giduol kanimo, Lord, nga mga problema, mga nangay pagtabang diha kanimo, nga ikaw po desab, Lord, mag-open sa imong heart alang kanila. Lord God, protection niya matag-usap, bulag-bulaga kabi uban sa lakalipay, kalinaw, ug among ginapangamuyo ang fruit of the Holy Spirit, Lord, ngayon mo igahatag sa matag-usa. Protection niya ang matag-usa, Lord, protection niya mong pastor, ang matag nagalihok diri sa church. Among gina-pray, Lord, imong panalangin, magadubli kanila. In Christ we pray and forgive us for our sins. Amen.